Hi, ako nga pala si Nigel ng Nigel Cares for Pets. At ngayong gabi, tatalakayin natin kung ano ang tamang way o tamang paraan ng pagbuhat ng ating mga alagang aso. Madalas ginagawa ng mga fur parent o ng mga dog owners ay binubuhat nila ang kanilang mga alagang aso na para bang sanggol o baby sa paraan ng pagkuha sa kanila mula sa kanilang kilikili. Ito ay hindi advisable dahil ang ating mga aso ay wala namang skeletal collarbone na katulad ng sa tao, kundi ang area na yon ay consist of muscle and tissues. Ang pagbuhat sa ganoong paraan ay nagkokos din ng spinal stress sa mga aso dahil yung bigat ng kanilang lower torso ay doon nagfo-focus yung pressure ng gravity. So, yung pelvic area nila na naiiwang nakalaylay, hindi po maganda yon sa katawan or sa anatomy ng ating mga alagang aso. Ang ilan sa mga maaaring epekto ng maling pagbuhat sa ating mga alagang aso ay muscle strains, torn ligaments, at invertebral disc disease na usually common na nangyayari sa mga breed ng Dachshunds at Corgis. So ngayon, i-discuss natin ang breakdown ng step-by-step ng tamang paraan ng pagbuhat ng ating mga alagang aso. So step number 1, observe and assess muna natin kung safe bang buhatin ang aso. Tignan kung sila ay nag-growl, sila ba ay stiff, or hindi ba sila komportable. So kailangan nating buhatin lamang ang aso ng hindi inoobserbahan kung emergency situation lamang. Ngayon, kasama natin si Olaf na mag-demo sa atin or tutulungan sa atin tayong mag-demo kung paano ang tamang pagbuhat sa mga small to medium-sized dogs. Ayan. So, ang tamang paraan ng pagbuhat ng small to medium-sized dog ay gamit ang ating dominant arm or dominant hand. Ipasok lamang sa dibdib dito sa may ilalim ng kanilang unahang bahagi ng hita. Other hand naman sa rear area, sa ilalim. Ayan, sa ganitong paraan, nasusuportahan natin yung weight distribution sa pelvic area at sa chest area. So ngayon naman, i-discuss natin kung paano ang step-by-step na pagbuhat sa large breed dogs. So dahil si Olaf ang ating representative, kunwari na lang large breed siya, parehas lang din. Pag large breed naman, ang ating dominant hand sa bandang dibdib, ayan, paganyan. Kanina dito, sa small and medium. Sa large breed, dito naman. At ang other hand natin, sa kabilang bahagi, sa may pelvic area. Ayan. So, paganyan ang buhat kapag large breed dogs. Okay, so pansin nyo, hindi nakatiwangwang o hindi nakalawlaw ang pelvic area ng aso. So ngayon naman, ang tamang pagbababa or lapag sa kanila. So huwag natin bigla silang ibabagsak pagka elevated level yung buhat natin sa aso. So we have to ensure na nakalapat yung mga paa nila bago natin sila tuluyang bitawan. Sa ganitong paraan, masisigurado natin na hindi madadamage ang buto nila at hindi magkakaroon ng damage yung joints nila.
Ngayong alam nyo na kung paano ang tamang way ng pagbuhat ng mga alagang aso. Sana ay may natutunan kayo. At moving forward, gano'n na ang way ng buhat sa ating mga alagang hayop or aso. Hanggang sa muli, paalam!